Hello, meron ako ditong ginagawang bagong system for uh, printing kiosk or vending machine. Goods to sa mga nagdi-DIY o yung gustong mag-create ng sariling printing kiosk machine instead na bibili ka ng isang buong machine. Yung project nito is called Go Let's Print. Kung makikita nyo dito yung features niya, scan QR. Pero sa demo na to, hindi ko siya papakita kasi yung scan QR is for connecting only in hotspot na provided ng machine. And in my case, I'm using yung aking desktop, pero sa actual deployment, kahit mini PC, pwede na dito. And then, the process is, yan, connect yung QR to connect sa hotspot. Then, open yung machine page, upload file, choose print options, pay using coin and or pay by GCash, then print instantly. In this demo, ipapakita ko lang muna is yung GCash kasi hindi pa available yung sa coin or sa coin slot. Para mas maintindihan nyo yung workflow, i-demo ko sa inyo yung features noong ginagawa kong printing application para sa mga printing kiosk or vending machine. Sa setup na to, meron ako ditong mobile phone, desktop, kung saan naka-install yung program. Again, pwedeng mini PC, as long as meron siyang Windows 10 operating system. And then, printer. Yung application can handle up to 3 printers. Kung saan yung first printer, pwede mong ilagay dun yung mga letter ang size or short. Then, second printer is long. Then, yung last printer o the third printer is para sa A4 na sizes or other A4 na size ng paper. Now, para makakonect ako or para makapag-print ako using my phone, yan, connected na ako sa hotspot ng PC, which is Go Let's Print. Kasi wala siyang internet. Pero later, magkakaroon siya ng internet once na magbabayad na siya using GCash. Okay, once connected, open ko lang yung browser ko. And then, move ako sa IP address na 192.168.137.1 port 8080. Ito, pwedeng baguhin to. Pwede rin sa local domain name. Hindi siya yung domain name na through internet, kundi local lang. Let's say, pwedeng gamitin natin is goletsprint.com. Pwede rin yun. Or, mas simplified na IP address, let's say 192.168.100.100. Pwede din yun. Yung port number, pwede rin baguhin. Instead na 8080, gawin mo lang 8. Pwede rin naman. And then, try again lang ako kasi nag-print ako kanina. Ayan. Yung step lang para mag-print is pili ka ng paper size. Kung meron kang 3 printer, wait lang. Kung meron kang 3 printer, makikita mo dito yung setup ng 3 printer, A4, short or long. Sa print na to, A4 lang muna. Orientation, pwedeng naka-auto. I-check niyo yung orientation mismo ng documentation na ipiprint mo. Or if you want to change it, pwede rin dito. Then, choose file.
Unahin ko muna yung CB, Word document. By the way, pwede kang mag-upload dito or mag-print ng Word documents, PDF, Excel, tsaka picture, pwede din. Okay, then upload, continue. Then kita dito yung preview ng file na ipiprint mo. Since one page lang to, walang ibang kasama, pwedeng i-all pages ko na since isa lang naman, or pwede rin naman some pages only. I-specify mo yung pages. And then copies, pwede kang mag-setup ito ng copies, let's say dalawa, pwede din. Then if satisfied ka na sa ipiprint mo, review and summary, ito siya, yung file name, orientation, pages, copies, amount, and then since hindi pa available ang pay with coins, I will go with pay with GCash. Yan, kanina wala siyang internet, pero since magpay na ako ng GCash, automatic yung phone, i-allow siya na magkaroon ng internet. Then open GCash. I think nakalik ko pala. Ayan. Okay, wait ko lang mag-fingerprint. Then yung amount, automatic i-view niyo yung amount. Hindi ka na magkakamali mag-enter. Hindi lalabis, hindi kukulang. Ayan, 2 pesos. Again, GCash, and then this is powered by ETF IT Solutions. Wala. Okay, pay. Okay, pag nag-success yan, mag-pay print dapat sa printer natin. Ito, meron ako ditong Epson. Yan, nag-pay print na siya. Alright, anong sulat dito? Please wait while printing your files. Yun, nahulog na. Printing is done. Kunin ko lang yung print. Oopsie. Ito yung print. Sample CV, curriculum vitae, or resume. Yung mga sample prints na ako dito. Okay. Now, print is done. Namatay na naman ang aking phone. And then, meron ako ditong back-end part ng system wherein si admin, meron siyang dashboard dito. Refresh ko lang. Okay. Today's sales, meron akong 26 pesos. Jobs is 12. Active status ready. Low paper, merong isa ng low paper ako. Then, eto, yung A4 ko, 1 na lang. And then, chaos, recent activity, may canceled, okay, etc. Ang mahalaga dito is yung setup. Let's say for example, payments. So short, pwedeng DOS.
Sa long, ginawa kong 20 siya. Ito. Rather, is short, those, is tama naman. Yung long, ginawa ko lang 20 for my testing. Pero dapat mababa to sa 20. Ang A4 is also 2 max copies kasi para ma-prevent natin yung isa lang tao mo ubos agad yung paper sa isa lang printing. Meron siyang maximum na 10. It's up to you kung ilan yung gusto mong maximum. Then sa payment, ayan, meron tayong QR, PH, GCash, API setup. Ito yung may bayad pero yung application naman is free. And then coin acceptor, ito pagka connected na yung coin acceptor, pwede ko siyang i-set up dito. What else? Hotspot. Ito yung pag-setup ng hotspot ng mini PC or non-desktop na gagamitin sa kiosk machine or vending machine. What else? Password, sessions, hindi naman mahalaga to. Yun lang. Payments, also printing and papers, ito mahalaga to. Kasi dito, pwede mong i-set up, let's say, meron kang 3 printers connected sa yung PC. Then each printer may iba't ibang sizes ng paper, pwede mong i-set up dito. Ang may example isa yung printer na connect sa akin, kaya lahat sila is yung Epson L120 series. Pero kung may iba pang printer, pwede mo siya i-select dito. And then automatic, doon ipiprint yung selected size ng printing printing job mo. Okay, paper dimension, default lang to sa sizes. Paper inventory, and short paper remaining 6, long 10. Okay. And then, yan, pwede ka dito mag-setup ng admin notification so that once low level na yung number of papers mo sa printer, pwede kang senda ng email for the admin para ma-notify sa admin na kakunti na yung paper, then pwede na mag-refill ng paper si admin. Ayan. Yun lang. Medyo mahaba na yung video. Okay. Summarize lang natin. Yung Golet Sprint, isa siyang printing application na pwede mong gawin as a DIY o DIYer creator. Pwede ka mag-create ng yung vending machine. Provide mo lang is a desktop, then printers. Dapat may internet connection yung yung desktop. And then si customer, kukonect lang sa Wi-Fi o sa hotspot noong desktop. Scan niya lang yung QR para makakonect siya sa hotspot. Then open lang yung machine page. Mag-upload ng file gamit yung phone. Then setup, pumili ka ng setup sa print. Then pay, then instantly magpe-print yung document mo. Yan. Kasi yung typical na mga vending machine or printing kiosk machine is meron silang touchscreen, doon ka magpipindot, and then also magkasaksa ka ng flash drive or memory card para makita yung files mo. And then medyo risky kasi yung ganun. Possible baka may virus naman yung vending machine, edi na-virusan pa yung flash drive mo o yung memory card mo. Pero dito sa Golet Sprint, gamit ang phone mo, upload mo yung files mo, magbayad ka, then print. Pero lang kadali.
Pag na-setup ko na yung coin slot, yan, mag-upload ulit ako ng another video. Again, yung application is free. I-distribute ko yung application. Pero ang babayaran nyo doon is yung API key o yung access key kung tawagin natin. Kung gagamit ka ng GCash. Pero if gagamit ka lang ng coin slot, free yun. Wala kang babayadan. Yun ang kagandahan. Hindi katulad ng ibang application or ibang vending machine, bibilin mo mismo yung machine, yung program nung bibilin mo. Pero dito sa Go Let's Print, yung application is free as long as provided mo yung PC, yung printers, and then yung coin slot o yung coin acceptor. Good to go ka na dun. For free yun. Again, ang may bayad lang is if you're going to accept GCash payment, may bayad yung API key. If meron kayong questions or concerns, message nyo na ako sa page kung saan ko ipopost to or YouTube channel. And pakita ko ulit yung ating product. Another product, yung ating QRPH terminal device. Ito yung pwede mong gamitin para magkaroon ka ng cashless payment sa iyong vending machine. Ito yung mag-a-act as parang coin slot din lang. Same connection, same slot, parang coin slot. Yun lang. Salamat sa panonood.